Nagkaroon ng tensyon sa magkakabahay na humantong sa nakamamatay na sagupaan. Baba ka na, Jeff. Pasensya na, halika. Halika dito, halika dito. Nasa itaas siya, walang malay. Nang siyasatin ng pulisya ang sanhi ng mga nakamamatay na suntok, hindi kapanipaniwala ang rason. Sinabi niya sa akin na tungkol ito sa Taco Bell niya. Yung lalaking kasama ng partner ko sa sala, sabi niya biglang nagwala at nabaliw. Tapos binugbog niya raw ito dito. Ito ang Inside the Crime ng Law and Crime. Ako si Elizabeth Miller. Walang kasing saya ang magtapos ng gabi na may fast food, lalo na kung galing sa Taco Bell. Pero sa kasong ito, ayon sa pulisya, ang pagdanasa sa pagkain ng hating gabi ang naging motibo ng pagpatay. Enero 31, 2024 sa Rossville, Michigan. Rumespond ang pulis sa isang bahay sa Waldorf Street matapos mag-away ang dalawang roommate. Isa sa kanila hindi pa rin nakakamalay. Kumusta ka? Sir, ayos lang ako. Anong nangyayari? Nataranta ako kasi akala ko minadna ako ng Taco Bell ko. At mula nun, siya nagwawala at palakad-lakad. Nasaksiyan, gulang siyang pagbagin ng isang lalaki na mga 15 taon ang tanda sa kanya. Hindi na siya tumutugon na yon. Umakyat ang mga pulis at nakita doon si Dale Mitchell, 72 na dumudugo ang ulo. Kalaunan, sinabi ng mga kasama ni Dale sa bahay sa istasyon ng balitang WJBK na may dugo sa lahat ng dako. Nasaan ang taong yun? Nasaan ang taong nanakit sa kanya? Pulis, mas mabuting ipakilala mo ang sarili mo. Si. Ilabas mo ang isa mo pang kamay. Ilabas mo ang isa mo pang kamay. Sige, bumaba ka dito. Lumakad ka pababa dito. Pasensya ka na, Jeff. Halika dito, halika dito. Halika dito. Nasa itaas siya, walang malay. Sige. Manatili kang gising, sir. Pulis, sino nasa itaas? Gagawin ko na. Nandun siya. Nabitar ng roller teams. Pare, kausapin mo ako. Bantayan natin siya. May dugo na sa ulo niya. 13 ultimate patapos na. May lalaking dumudugo ang ulo sa gilid. Sorry. Hoy, sir. Kailangan kitang makita, pare. Kailangan kitang makita. Sa tingin ko, patay na siya. Tingnan mo ang pulso niya. Tingnan mo ang lead niya. Oo, sa tingin ko patay na siya. Naiinis siya sa sarili niya. Magdadala kami ng isang lalaki pabalik sa istasyon para sa DB. Istasyon, Pitumpu, sir. Ilipat natin siya agad sa cover position. Tingnan mo ang pulso niya. Patay na siya. Oh. Nakikita ko na may kaunting hininga pa siyang lumalabas. Some versus Janisha. Kathy. Hawakan mo itong telepono. Hawakan mo ito. Sa tingin ko hindi siya... Gusto kong ilagay ito sa ilong niya. Siyempre. Dispatch, pwede mo bang ipadala rin ng supervisor? Posibleng pagpatay. Pati may isang upuan na ganyan. May pulso pa siya ngayon. Hindi, wala akong nararamdaman, pare. Sinusubukan ng pulis alamin ang mangyari. Hindi naman siguro dahil lang sa Taco Bell nagkaroon ng ganitong malupit at nakamamatay na pambubugbog, di ba? Matagal na itong nangyari. Di kami sigurado. May sugat ka. Hindi ba ikaw ang tumawag sa kanya? Hindi ako sigurado sa taong ito. Tingin ko hindi siya tumawag. Nakadapa siya sa ganung direksyon. Mainit-init pa siya. Warren, handa ka na ba? Bumaba ka na. Wise. Na nakaantabay kung sakali. Uy, sobrang astig niyan. Hindi ako sigurado. Dumating kami sa pintuan. May sinabi siya tungkol sa kanya. Nagreklamo siya sa isang lalaki dahil nawawala ang Taco Bell niya. Nagkagulo kayong lahat at sinabi niya na binugbog daw ng lalaking iyon ang lalaking ito rito. Umakyat ako. Nakadapa siya at may takid na hoodie sa ulo.
Pinatihaya ko siya. Tiningnan ko yung mga parte ng katawan niya. Wala akong naramdaman. Hindi pa nga ako nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang kahit sino. Kaya ang kwento ay, yung mas batang lalaki ay lumapit sa pinto. Sinasabi niya sa akin na may sinasabi siya tungkol sa Taco Bell niya. Sabi ng lalaking kasama ng partner ko sa sala, biglang nagwala at parang nabaliw yung lalaki. Bilugbog daw niya siya rito. Yun lang unang meron ako ngayon. Wala talaga akong ideya kung kailan. Hindi, kasi sabi rin niya na walang-wala yung lalaki sa taas. Kaya sinabi ko, Amy, pakiusog ka para makadaan ako at matulungan ko siya. Ginawa ng mga unang rumesponde ang lahat ng kanilang makakaya. Ngunit, kinumpirma nilang tumigil ang pagtibok ng puso ni Dale Mitchell at namatay siya dahil sa kanyang mga tinamang sugat. Ayon sa mga taga-usig ng Macomb County, si Dale Mitchell ay nakatira sa isang group home kasama ang ilang mga kasama sa bahay. Ayon sa Fox 2 Detroit, unang naiulat na ninakaw di umano ni Dale ang pagkain ng kanyang kasama sa bahay na si Mark Newsom. Kalaunan, sinabi ng abogado ni Mark sa korte na kinuha ni Dale ang pagkain mula sa ibang kasama sa bahay habang natutulog si Mark. Nandoon pa si Mark nang dumating ang mga pulis. Ipinakita pa niya sa pulis ang kinaroroonan ni Dale. Ilagay mo ang isa mo pang kamay sa labas. Ilagay mo ang isa mo pang kamay sa labas. Sige, bumaba ka dito, lumakad ka papunta rito. Pasensya ka na, Jeff. Halika dito, halika dito, halika dito. Nasa itaas siya, walang malay. Paano napasama si Mark dito? Sabi ng Fox 2 Detroit, natutulog si Mark nang manahaw umano ang Taco Bell. Nagising lang siya dahil sa ingay na narinig niya at nagpa siya siyang makialam. Yung ka-roommate at saksi na nakausap ko, sinabi niya. Nawawala ang Taco Bell niya, kaya nilapitan niya at sinabi sa lalaking inaresto. Mark. Joseph Newsom na nawawala ang Taco Bell niya. Sabi niya, si Mark ay parang nabaliw, umakyat sa itaas, at sinimulang bugbugin si Dale. Kaya yung taong inaresto mo ay kasama rin niya sa bahay. Oh! At siya, ano ulit ang pangalan niya? Ang pangalan niya ay Mark Mary Adam Robert King. Kaya ayon sa sinabi sa akin ni Christian at ipinadala lang ng partner ko ang impormasyon ni Christian, siyang saksi. Pero ayon sa sinabi sa akin ni Christian, naniniwala siya na inilalabas na niya ang galit niya kay Dale. Dahil wala namang nag-akusa sa kanya ng kahit ano tungkol sa pagkuha ng Taco Bell niya. At hindi ko alam, basta nagalit na lang siya. At sinimula niyang bubugin si Dale. Alam mo ba kung may sakit si Dale? Sabi ni Christian na nagka-stroke siya dati, pero di ako tiyak sa iba pa niyang medical na info. At saka, dito lang sa bahay na to, wala ni isa dito na magkamag-anak. Walang body cam video ng pag-aresto, pero inaresto si Mark Newsom at kinasuhan ng second-degree murder. Nakulong siya sa Macomb County Jail nang hindi payagan ng hukom magpiyansa. Sa sumunod na taon, si Mark Newsom ay nagplead ng no contest sa kasong manslaughter. At sa parehong taon, lumitaw siya sa loob ng courtroom sa Macomb County para malaman ang kanyang magiging kapalaran. Meron bang ebidensya na nagpapakita kung ilang beses nananapit ang akusado? Kagalang-galang na hukom sa transcript ng paunang pagdinig, napatotoo ang saksi na narinig niya ang akusado. Narinig niya ang paniwala niyang. Tunog ng panhampas sa balat ang narinig niya. At narinig niya itong nagpapatuloy ng ilang sandali. Nang umakyat siya sa itaas, narinig pa rin niya itong napapatuloy. Nakita niya napapatuloy ito. Sinubukan niyang patigilin ang akusado. Tumanggi ang akusado na tumigil at napatuloy pa rin kahit pagkatapos bumaba ng saksi at tumawag sa 911. Maraming hampas ang ipinapamatuwiran mo. Opo, kagalang-galang. At nakikita natin na maraming beses na pagpalo ang nangyari, pero hindi natin alam ang eksaktong bilang. At wala tayong anumang ebidensya na nagpapakita na ang maraming pagpalo na iyon ay ginawa upang dagdagan ang takot at pagkabahala ng biktima. Kaya masasabi natin na ito marahil ay isang klasikong halimbawa ng labis na kalupitan. At tiyak ang pagkabahala ay lubos na nagpalala sa takot at pagkabahalang dinanas noon. Ang antas ng kanyang takot ay siguradong napakataas habang binubugbog siya ng lalaki.
Sa pagdinig ng sentensya kay Mark, sinabi na kanyang abogado na may matinding tensyon kina Mark at Dale bago ang nakamamatay na alitan. Si Mark Newsom ay 55 taong gulang. Nakatayo siya sa iyong harapan bilang isang may kapansanan at walang trabahong dating construction worker. Siya ay dumaranas ng iba't ibang karamdaman. May problema siya sa likod dahil sa isang aksidente sa konstruksyon. May problema siya sa pagtunaw ng pagkain, may namuong dugo, alta presyon at ilang beses nang inatake sa puso sa mga nakaraang taon. Noong nakaraang Enero, nakatira siya sa isang boarding house kasama ang 4 pang lalaki. Isa sa mga lalaking iyon ay ang namatay na si Dale Mitchell. Ayon sa lahat ng ulat at in-interview ng mga pulis ang iba pang mga residente. Ayon sa lahat ng ulat, itinuturing ni Dale Mitchell ang sarili niya bilang pinuno sa bahay na ito. Siya ang namumulo, kumbaga itinuturing niya ang sarili niya bilang una sa mga pantay-pantay kung papayagan mo ako dyan. Si Ginoong Mitchell ang may hawak ng TV remote at control sa mga pribilehiyo sa kusina. Kinuha niya ang pagkaing gusto niya kahit hindi kanya. At ayon sa mga pahayag ng mga saksi, siya ay naging pisikal at pasalitang mapangabuso sa kanila habang sila ay nasa bahay. Sa araw na tinutukoy, si Ginoong Newsom ay nagpalipas ng araw sa ospital para sa iba't ibang gamutan at gamot. Pag-uwi niya mula sa ospital, dumiretso siya sa kama pagkatapos ng hapunan. Mahimbi siya natutulog bandang hating gabi ng siya ay hinising siya ng isa pang residente, isang ginoong nagngangalang Christian Lee na sumisigaw, malalakas na isinasara ang mga pinto at talagang nanggugulo. Pagkabising at nang mahimasmasan si Ginoong Newsom, tinanong niya si Ginoong Lee, anong problema? Bakit ka mainay? At biglang sinabi ni Ginoong Lee, ninakaw ni Dale Mitchell ang pagkain ko. Ngayon, hindi natin alam kung bakit hindi hinarap ni Christian Lee ito mag-isa. Hindi natin alam kung bakit hindi mismo hinarap ni Christian Lee ang taong nagnakaw ng pagkain niya. Ang alam lang natin ay humingi ng tulong si Ginoong Lee kay Ginoong Newsom. Involved na ngayon si Ginoong Newsom na mahimbing na natutulog noon mula sa kapikal. Hinarap ni Ginoong Newsom si Ginoong Mitchell. Sabi ni Newsom na sinubukan siyang suntukin ni Ginoong Mitchell. Umilad si Ginoong Newsom sa suntok at bahagya lang nitong tinamaan ang taliwang tainga niya. Sinuntok din ni Ginoong Newsom pabalik at nagpatuloy ang suntukan. Walang anumang sandata, lalo na't walang baseball bat. Suntukan lang talaga yon. Habang nagaganap ang suntukan, nalamangan ni Ginoong Newsom at sa gitna ng pangyayari, huminto ang tibok ng puso ni Dale Mitchell. Isinagawa ng medical examiner na si McCall ang autopsya. Natuklasan niya na si Ginoong Mitchell ay may ilang mga karamdaman. Mga karamdaman na hindi alam at hindi maaring malaman ni Ginoong Newsom. Ipinagtanggol ng abogado ni Mark na ilan sa mga karamdaman ay impeksyon sa kalamnan ng puso, sakit sa bato, pagbabara ng ugat, at sakit sa puso at mga ugat. Ipinaglaban niyang namatay si Dale Mitchell dahil sa hindi sinasadyang mga resulta. Sabi naman ni Mark Newsom, isiniksik siya ni Dale sa sulok. May ilang hindi pagkakatugma sa marami sa mga ito. Napakahirap nito para sa akin. Hirap akong intindihin ang proseso sa korte. Hindi pa ako nagkaproblema sa batas noon. Napakasama na nangyari. Nagtatrabaho ako sa mga group home. Nakatira ako sa pangunahing workdown at tumutulong ako sa mga tao. Tinutulungan ko ang lahat ng nandoon. Hindi ko kinuha si Dale. Sinusubukan ko siyang tulungan. Tinulungan ko ang lahat. Sinusubukan mo siyang tulungan kasama ang mga anak mo, sir? Hindi po kagalang-galang. Bilang kaibigan, ako na ang bumibili ng kailangan niya para hindi na siya umingi. Pinapaalalahanan ko rin siyang inumin ang gamot niya. Alam nyo, kaya ako umalis sa group home para tumulong sa mga tao. Si Dale Mitchell ay may mga pinagdadaanan talagang mental na problema na palaging naroroon at malala. Napansin ko na may pagkakahawig sa schizophrenia sa ibang group home. Masama talaga yon. Physical siyang umatake sa lahat.
May statement pa ako sa pulis mula kay Robert McQuaid tungkol sa pambubugbog nila sa kanya. Sabi ni Robert Wade, hindi raw ito nangyari kung naging maayos ang group home. Kapag may naging banta sa mga ibang group home, agad silang inaalis, lalo na kung physical silang nanakit ng iba. Paulit-ulit na ganun, si Dale ay laging humahabol at nananakit ng mga tao. Sinaktan niya ako nung gabing yon. Hindi rin alam ng korte na mula pa sa simula, kinayod niya ang tenga ko. Hindi, sinaktan niya ako sa tenga at doon ako napilitang gumanti sa kanya dahil sobrang sakit talaga. Sa ospital nung gabi na yon, halos hindi nila tiningnan ang tenga ko kahit sinabi kong may nangyari. Pero pinadala ako ng jailer sa isang espesyalista dahil sa isang insidente na hindi naman konektado, kung saan nabasag ang paligid ng mata ko dahil sinuntok ako ng isang tao nang hindi ko inaasahan. Ayon kay Mark, hindi niya ginusto ang nangyari kahit hindi sila magkasundo ni Dale. Ako'y 55 taong gulang. Wala akong anumang kriminal na record. Hindi ko sinadyang patayin si Dale. May tinayo akong tinatawag kong Dale Wall sa tabi ng kama ko dahil hindi ko siya mapagkatiwalaan. Napilitan akong malagay sa langanin. Lahat sila may sariling kwarto maliban sa akin. Nasa itaas ako at wala akong sariling kwarto talaga. Pero sinasara ko ang pinto para makalayo sa kahit sino. At si Dale ay inutusan 2 araw bago ng isang pulis na nagmamay-ari ng group home. Isa yun sa dahilan kaya gusto kong pumunta doon. Sinugod ako ni Dale 2 araw bago at tinangkang suntukin sa mukha sa kusina. Habang naroon si Christian Lee, saksi ng prosekusyon, na nakatayo mismo sa tabi ko. Hindi ako ang tumawag sa may-ari ng group home. Si Christian Lee ang tumawag at sinabi na sinugod ako ni Dale at tinangkang suntukin ako sa mukha. Kinabukasan, tinawagan ako ng may-ari ng group home, humingi ng paumanhin, at sinabing pinapaalis nila si Dale. Nanatili si Gino ang herda dahil sa iba pa niyang problemang pangkalusugan. Hindi ko kaya may larawan kung gaano ako nagsisisi rito. Hindi pa ako nakulong noon at marami na akong gabi na nagmuni-muni tungkol dito. Tungkol sa relasyon ko sa Diyos at kung paano naapektuhan nito ang pamilya ko. Pinalabas ng balita na para akong pumatay ng tao dahil lang sa pagkain. Talagang napakasamang karanasan ito para sa akin. At hindi ko kailanman ginustong mamatay si Dale. Alam mo, marami dito ay dahil sa sakit sa pag-iisip at nakakalungkot. Nakita ko na rin ito sa ibang group homes. Natake na ako noon kaya nagsusuot ako ng African back. May mga camera doon kaya napakulong yung lalaking gumawa nito. Hindi ko kayang hayaan na suntukin ako ni Dale sa muka. Pinalampas ko na noon ng maraming beses ang pananapak niya sa akin. 3 buwan lang din ako roon. At alam mo, naipit talaga ako dun. Wala na akong matakbuhan. Gusto ko ring linawin. Sabi ni Christian Lee, ako raw ang tumalo sa kanya. Pero hindi totoo. Si Dale ang may hawak ng hoodie ko. Naniniwala ako na nung tumawag ako sa 911, pinipigilan ko siya. Sinusubukan pa rin niyang sipain at suntukin ako. At hindi ko siya sinaktan o napinsala. Maingat ko siyang hinawakan para hindi masaktan. Mas malaki si Dale kaysa sa akin. 6 na talampakan at 1 pulgada ang taas at 100 at 71 pounds ang bigat niya. May sakit talaga ako noon, 100 at 11 pounds lang ako. Hindi ako nakatulog ng ilang araw dahil nasa ospital ako. Ibig kong sabihin, talagang naging malaking bagay ito para sa inyo, Your Honor. Pasensya na talaga. Dahil sa kasunduan sa pag-amin ng sala ni Mark, naiwasan niya ang habambuhay na pagkakakulong. Nagulat pa ang hukom na may namatay dahil lang sa pagkain sa Taco Bell. Pag-usapan natin ang isang krimen na hindi dapat nangyari. Kung may libro ng mga walang saysay na krimen, ito talaga ang isa sa pinakamurang listahan. Pumatay ng tao dahil lang sa pagkain sa Taco Bell. Hindi pa nga pagkain ng akusado, kaya talagang walang saysay. Matagal at mabigat na pinag-isipan ng korte ang kasunduan sa sentensya na napagkasunduan ng taga-usig at ng mga abogado. At seryosong pinag-isipan na huwag sundin ang kasunduang iyon. At kami medyo nag-aatubili, susundin ng korte ang mga alituntunin.
Sa kabila ng malupit na pambubugbog at pagkamatay na sanhi ni Gino Ongpol, hinatulan ng korte ang akusado na makulong sa Michigan Department of Corrections ng 5 hanggang 50 taon na may kredito sa 581 araw. Batay sa online record, si Mark Newsom ay nakakulong sa Parnell Correctional Facility sa Jackson, Michigan. Ayon sa talaan ng Michigan Department of Corrections, Enero 2020 ang pinakamaagang petsa ng paglaya ni Mark Newsom. Kung tapusin niya ang sentensya, lalaya siya sa 2039 sa edad na halos 70. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Miller. Magkita tayo bukas dito para sa isa pang kaso.